Good morning, kaninyong tanan, si UMTV. Uy, may concert, Wish Bus. Tama, Wish. April 1, Feb 1 daw. Uy, naunsa din ni si Romel sa Anjo ka Marisol. Yes, so na yung mga artista, yes, concert, opo. Si Soy siguro mo sa backstage, Soy. Yes, maraming salamat UNTV, PTV, kay Jai Mendez, Alice, ug si Norly. Musta ka, Nor? Okay. Julius Pakot, sana, ikaw na ang manager? Ang bakasyon sa so amping niya Jimbigs. Yes, kayang-kaya yun. Yan pa, laban. Yes, maraming salamat po. Dapat na si Arnel Rabala. Thank you so much. Mga practicomers na to sa Radyo 5, Kuya Ug sa Radyo 5 from University of Mindanao. Okay, Mascom, yes. Napo si Ezra, Francis Kete. Hi, Ezra. Wait, naman ka niya, Ezra. Likod-likod man ka. Na-intern. Okay, so may marami tayong interns today. Thank you so much. Si John Develos, ayan, si Ruben, si Tomas, si Henry, at Norma, Sami. Ay, wapa biya kagupit Sami. Si Carlo, ayan. So, maayong buntagan natin tanan and others are still coming. Yan. Maraming salamat, Attorney Widendo Martinez. Sir, good morning. Ang chief sa atong, for the information ng mga practicomers na to is PDAO, Persons with Disability Affairs Office. Okay? So, under the office of the mayor. And at the same time, acting head na rin sa CSWDO, si Attorney Martinez. Thank you, sir, for coming. Second time, tama, sir, no, sa press call na to. Yes, thank you so much. Maraming salamat kay Sami po sa pag-tap, no, kay Attorney Martinez. And syempre, hindi mo wala, Captain Caballero. Manibago ta sa Caballero. Good morning, ma'am. Hi. Yes, ma'am. Ruth. Good morning. Unta, wala mo uyog karong adlaw. Mamuyog. Magpa-change pa ko, sir. Ako Bitaw, ma'am. Process. Ako na lang ipakumpleto ang requirements, ma'am. Okay. Ana po day na siya, ma'am? Medyo na. Kana lang. Oh, yes, sir. Yeah. Pohon, sir, pohon. Kay inconsistent, ma'am. Ang imuhang name plate float siya na tuwaso niya. Caballero. Hey! Ayun! Yeah. And pina-uptick, guys, ang pag-join sa atong presser this morning, si Pastor Dr. Abelardo El Chico ng Good Cup Movement, convener, founder ng Good Cup Movement. Pastor, good morning. Bishop, good second morning. time. Tama. This is second time, actually. And it was, I think, last year. It was last year through Councilor Pete Labiña, Undersecretary Pete Labiña, because he's also a stakeholder of the Good Cup Movement. So okay. It's a joy to be here and to share to you what we are doing, noble things that we are doing that impacted the lives of our men in uniform and even those who are civilian, because C stands for civilian, O stands for overseas. So we are actually have an ambassador in US, in Australia, in Europe, and other part of the world. And at the same time, men, P is men in power. So PMP, AFP, even CTTMO, they are partners, good partners. So that's it. Thank you for this opportunity. Okay, thank you so much, Pastor. Gutanan sa nato, ma'am, ang ato ang security situation sa Davao City. Medyo nato mga apprehensions nung nagkakahitabo, ma'am. Unsa ni nga mga kaso, ma'am? Yes, ma'am. Bibigal sa ato ang security di sa ato ang syudad sa Davao, ma'am. Nung napabilin mang hihaputang hapsay marinaw ng ato ang syudad sa Davao, ma'am, in coordination sa ato ang mga partner agencies nga naadre, ma'am. Wala tayo threat nga na-receive sa ato ang seguridad sa ato ang syudad sa Davao. Pwede have sa cooperation sa tanan, magpabilin nga hapsay marinaw at adre kung ang tanan na mag-cooperate kung unsay mga safety protocols kung unsay naata adre. But naatay mga sa ato ang mga balita karong adlaw, bibigal sa ato ang apprehension sa mga tao nga involved sa criminal activities, ma'am, no? Like sa pagpangawat and then the robbery
ang atuan lang yun diri is kung naay pag tinabangay sa tanan atong ma-apprehend yun ang mga taong involved sa criminal activities mo na ginamo ang tanan matagusa ka nato kung naay manitabo sa ato nga palibot magpakabana kita ma'am kay dili gid namo makaya kung ang Davao City Police Office lang ang magbonitor sa tanan nga activities sa mga criminals diri sa atong area of responsibility mo na ang tanan ang atong peace and order shared responsibility yun na siya dili lang sa tanan nga mga uniform personnel po. Okay, thank you so much, ma'am. And ta sa ato ang sir, update muna tayo sa PDAW, sir. Martinez, attorney. Yes po, ang ato ang annual subsidy nga paghimuon karong tuiga, this will be held on either June or July. And ang budget ani naka-supplemental budget na, and ang advice po sa atong mayor na as much as possible it will be released earlier than that, but atong paningkamutan sa atong city council na mapaspas o mapast-track ang approve sa budget considering na mao man ay priority po sa atong mayor. Thank you po. Okay, unsa na nga to ang campaign, sir, katong because last year no atong mga apprehension atong mga fake ID sa PWD. Yes po. Katong culprit or accused na naka-bail worth 36,000, so pero ang hearing namo karong May, somewhere in May, and rapol siya sa branch 1. So duha ka kaso ang na file sa iyaha, violation of Republic Act 9442, and also kaning paghupot og peke nga PWD ID. Pila atong apprehension ato, attorney, sa fake ID? What do you mean apprehension, ma'am? Nadakpan nato pila? So far, isa ang ato ang nadakpan dito sa DSWD na hitabo ang maong commission of the crime. Pila na ba ato mga seniors, PWD I mean? Sa karon 39,000 plus, almost 40,000 ang registered sa ato ang data sa atong system. Sir, can you also include yung benefits na makuha na karon sa atong PWD, sir? Yes, of course. Natay as usual sa atong Republic Act 10754, all the persons with disability are entitled to 20% discount, and also a VAT exemption in case that the business establishment is a VAT registered establishment. But as to non-VAT establishment, they are only entitled to 20% discount, no VAT exemption, considering that they are exempted from VAT. And other than that, the privilege na madawat po sa atong mga kisunan ng mga persons with disability is that ang establishment nga mag-hire sa ilaha, they will be entitled for an additional deductible sa ilang gross income of 25% of the salary of that persons with disability employee hired by the employer. So dako ang ilang What about the assistance given by the city government, sir? Ang city ubay-ubay naman po ang gihatang sa atong syudad. In fact, lately sa ato ang mga katong during the time sa ato ang Pasko na yung mga capability building nga gihimo ng atong syudad para mahatagan po og mga kaning palipay ang atong mga persons with disability. And other than that, all other sector was also given for this incentive with the capability building for that matter. Pero implemented na ito na-approve sa City Council, sir, na subsidy? Yes po. This will be implemented by this coming June or July, tentatively. Because isunod pa man sa supplemental budget, and I believe that this will be approved as directed by our city mayor na kinahanglan i-fast track din as much as possible. Thank you, sir. Balikan ka na mo, sir, sa other questions pa. Dito kay Ma'am Hazel Caballero. Before other issues, ma'am, unahan sa nako ni basing malimta na to, ma'am. Kung naabat ay order or directives gikan from the higher ups, ma'am, no, with regards to the arrest warrant against atong ang, kung apil ba mo sa gisobo, ma'am, nga para mga taong basing naas Davao nagduklok sa atong ang? Gabi, pangutana ni Mama. Sa akong pagkabalo, ma'am, no, sa level sa Davao City Police Office, wala mi na-receive any instructions, ma'am, no, with regards sa pag-arrest or pagpangita sa mga
ma'am, no, individual, aside from that individual, wala may na-receive any instructions po, ma'am. Pero di ba ang warrant of arrest, ma'am, ano man na siya, relate man na siya, or disseminated na siya all throughout, no? Yes, ang warrant of arrest is any police officer can arrest any individuals nga na mga warrant of arrest, ma'am, sa bisan asa nga lugar dito sa Pilipinas. Pero nabay possibility nga, diri si atong ang magtago, ma'am. Ha? Nabay possibility po. So kung naa siya diri, ma'am, no, kung then naami warrant of arrest nga gigunitan, so kung natay warrant of arrest, ma'am, kung nami makita, so automatic, ma'am, nami arestahon once nga makita namo sa mo ang area of responsibility, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat, ma'am. Okay. Ganito kay Bishop El Chico. Bishop, can you tell us kung saan na tayo po na-level or nakarating itong Good Cop movement natin? By the grace of God, we were able to actually penetrate other regions. No, it spread like wildfire because of the nobility of our advocacy to make a difference. No, particularly a profound difference in the lives of the men and women in uniform. And as a matter of fact, the number 3 command is no other than the Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo, is one of the one who in the creation, the one who supported in the creation of the Good Cop movement. It was born here and raised here in Davao. So, ibig sabihin, full-blooded po tayo. After the stunning victory of our former President Duterte, that was actually ignited the formation of the Good Cop movement. By the way, if you know, Undersecretary Pete Labiña is one of the stakeholder and pillar of the Good Cop movement. So, in other words, talagang kumakalat po, mabilis ang kalat kasi hindi po to pera-pera. No? Wala po tayong registration or whatever, membership. As a matter of fact, even the Davao Eagle, no? They collaborated with us in many regions. Number 2, I think the Vice President Briggs, the name of Briggs, no? Nandun siya nung partnership with the Kasimbenan, no? Kay General Asurin, Chief PNP General Asurin dito po sa Tagum kami nun. So, anyway, ito po yung ating ginagawa. We have also outreaches, no? As a matter of fact, we have support in different, sa ibang bansa na nakikita nila ang nobility, no? And hopefully, I will be in US and speak at the NYPD and LAPD because they thought that the cops here in Davao, they are DDS. But they were wrong because they saw it in the social media how these cops here in Davao, they are, praying. They are worshiping the Lord. And there was even testimony, maraming testimony, hindi lang isa po na kung paano sila na bago, kung paano nag-impact sa kanila ito pong group na to. Now, we conduct actually 12 sessions in which I am the one who wrote it. The title is Making of a Champion. No, Making of a Champion, it addressed the deepest questions of life in pursuit of happiness and in fulfillment of one's existence. Kaya ito po kapag naintindihan ng isang ating mga CAP, no, nakita nila na yung kanilang ginagawa, actually, I believe I'm a doctor of divinity, no. In my deep research, no, with regards to the CAPs, don't you know that in ancient time, God used the Praetorian Guard. They were the policemen. They were the police officers at the time. Okay? But through the imprisonment of Paul the Apostle for almost 2 years, can you imagine? Almost 4,800 something plus touches the lives of the Praetorian Guard, the elite soldier, the elite troop, no? Na police sila yung mga police doon. So, they are in the Caesar's palace. That is why if you read the Word of God in Book of Romans, at the last chapter, he said, greetings to the brethren in Caesar's palace. Ito po yung mga police. So, I believe, heartily, that the true heroes of our time is not other than the policemen, the police officers. Why? Because when they took an oath, they actually gave their life to the service. And don't you know, to have a significant life, it is actually stand on the foundation of service. Because Jesus, when he was here on earth, he said,
I am here not to serve, not to be served, but to serve. And don't you know, that is why mga police ba, alam mo mga police po, ano yan yung unique po yung profession hindi po lahat tayo police. Grabe ang kanilang mga sacrifices, grabe ang kanilang commitment. Walang Pasko, walang bagong taon, walang anniversary ng kanilang wedding anniversary. Kapag tinawag sila, andun sila. Pag may bugbugan, andyan ang pulis. Kapag may bagyo, andyan ang pulis. Kapag may earthquake, andyan ang pulis. Pag may nakawan, andyan ang pulis. Pag may away sa bahay, andyan ang pulis. Kaya nga may kasabihan nga, dalawa ang ating pagka tayo nagpray, dalawa. Isa sa Panginoon at pangalawa, asa ng pulis. So anyway, that is why I, dedicated my life in this noble advocacy to touch many lives. Of course, our heroes in this present time. Thank you, Pastor. More questions later. At this point, I yield the floor for question lang na to si Sammy Baong. Okay, good morning. Kay Attorney, Attorney, katubang mo daw atog katong PWD nga 1,500. Unsa to sila? Pati ning madugang na po ning record karon sa 2026 or 2025 lang ang mga benefits, beneficiary. Actually, natay cut-off atong last October 31, 2025 nga mao'y unang makadawat. And then, katong dili makasulod, aning October 31, there will be another cut-off sa March 31, 2026, which would be released on the following year, which is 2027. So, mo na'y mahitabo karon. So, therefore, kaning naabtan sa cut-off, kung kinsa lang ito nakarehistro, atong October 31, they will be the one to receive that particular subsidy given by our city government of Davao. So, tapos sila sa tuig 2027? Yes po, 2027 na po. So, mas magkadaghan, Attorney? Mas magkadaghan yun. Kaysa karon nag-increase ang ato ang mga registration in terms of kaning mga kaigsuunan nato mga persons with disability diri sa Davao City. Katong magkuha og mga ID, unsa ni mo na to, Attorney? Barangay na to or direkta sa imong opisina? Padirect na nako sa office considering na yung mga delays manggod kay pag-abot sa barangay hulaton pa dito magtapok, and then after na po sa barangay balhin na po sa district hulaton magtapok hantod mo abot na po sa opisina, so taas kayang delay. So therefore I asked my department head for a memo na starting 2026 ang submission or ang application or ang renewal sa mga ID direct na sa atong opisina. Kay once na sa opisina mangod nato i-apply, less than 10 minutes lang makuha na nila ang ilang PWD ID. Maraming salamat. Kay Ma'am, kaya tag-update atong shooting incident yan luwas man itong biktima. Kumusta na ang katong nailan na ba ang katong mga suspika ni? Yes, sir, with regards sa shooting incident, sir, no, na hitabo diha sa area sa Police Station 3, Talongo, ongoing ato ang pagkandak o investigation, sir, no, with regards sa identification sa mga suspects, and apin ang diha, sir, no, ang motive kung anong gipasil kining biktima, sir, no, and isa sa mga anggulo nga atong ginatanaw diha, sir, is personal grudge and related ba sa iyang trabaho, all before the incident, kung nakareceive ba siya og threat or na ba siya mga nakalali sa mga tao, sir, no, and so far karon ongoing ang pagkandak o investigation karon, sir. Yes, salamat kayo. Kay Bishop, Pastor, kini atong gihimo karon nga unsa ni region-wide or worldwide ni? Yeah, it's actually, as a matter of fact, this is, we got started here, no? Jump off natin dito, dito kumalat na, no? From different region and the same time in Luzon, no? Manila. And of course, globally, because C stand for civilian. Okay, O stand for overseas. So we have overseas Philippine workers, no? And also, yung men in power, P, yan kaya CAP. So P, of course, men in uniform, our police officer, the AFPD service, Air Force, and CTDMO. As a matter of fact, they are going in the, because we have a place, no, sa session natin, dito sa Hotel Emilia. Yan, dito po, na si, may-ari po, yung si MX3, no? So, meron po tayo dyan session. So ongoing po yan. So we are conducting session entitled 12, Making Up a Champion 12 session. So this is actually open even for the civilian. Yeah? So yung media, yan, partners natin yan. Partners natin, academe, no? Mga kontrakto, businessmen, and so forth, professional.
So, in other words, very exciting po ito, no, ating ginagawa. Kasi wala naman talagang tunay na kaligayahan ng tao, no, kundi yung tayo ay maging magamit tayo, no, para sa kabubuti ng ating mga kababayan at ng ating bayan. So, yun ang the most important thing, katulad ng ginagawa natin ngayon, mga media po, no, di ba? Yan ay service kasi yan. So, part yan. So, salamat po. Thank you, Sammy. Ms. Jai, P2B. Good morning, Attorney sa PIDAW. Namota na lang ni Sir, pila ba ito ang target nga beneficiaries for our first batch sa annual cash subsidy? Karon is 36,000 sila ang maunang makadawat sa ato ang financial assistance. All throughout sa mga pila ka years, Sir, pila ba ito ang i-increase sa pag-register sa anong PWD? 25% ang increase gikan sa 24 to 2025. Unsa kay nimong factor, Attorney, nga nung mas nidaghan karon ang nengganyo nga magparehistro, especially sa Davao City? Yes po, tungod aning mga benefits sa ato ang government kay ginahatag, labi na ni mga discounts, mao nang naga-increase sila. Labi na karon nga naay subsidy nga igahatag ang atong city, the more na mo-increase sila by this 2026. And na po mga proposal nga mga uluniyong nga naay 2,000 monthly nga igahatag ang national, I hope and pray na maaprobahan na siya para sa assistance sa atong mga children with disability nga maglisod po din taon sa ilang mga therapy, labi na sa developmental doctor nga prating mahala. But nevertheless, ang atong City Government of Davao to address sa atong mga kapobrehon, mga pobre na mga ginikanan nga naay anak ng children with disability, naatay disinect gitukod yun na ni BP Sara during the time na siya mayor. So naalang dia sa People's Park Dapit, no, 1,052 na ang naserve diri sa atong syudad sa Davao nga mga children with disability. Kaya ang covered lang dito is 0 to 6 years old. Okay? But the city is ginaplan pa nilang pa-increase sa ato ang age limit na ginahatag. Kaya napa may mga adult na mga persons with disability. We're praying na ma-expand pa ang maong programa sa atong syudad sa Davao. So kaning mga bata, Attorney, appeal po ni sila sa pwede nga makadawat og kaning mga annual cash subsidy? Yes, of course. Regardless of your status, whether you're a doctor, you're a lawyer, tanan makadawat aning subsidy nga gitagana sa atong city government of Davao. As long as you are registered in the PIDAW office. Last na lang, Attorney, na ano ba'y gihatag ang LGU kung pila ang supplemental budget nga gi-allocate for that cash subsidy? Kay naaman to changes, di pa na ako mahatag ang exact figure, but to that 36,000 multiplied mo sa 1,500, that would be the result, more or less. Okay pa. Thank you, Attorney. Hazel, ma'am, good morning. Natay alleged na bomb threat kaganiyan sa Sabantian National High School. Narabay progress ani or unsa ba itong pagkahitabuas? Yes, mga tay, alleged nga bomb threat kagani ng buntag ma'am nung na-receive ang ato ang Davao City Police Office, and right after the reported incident ma'am no, naadayo ng ato ang City Explosives and K9 unit to check the area, and as of this time ma'am, okay naman ang school ma'am no, na verified na nga negative, but atong i-remind ang tanan ma'am no, nga kung naay mga yung mga bomb threat, dili lang ta magpanik ma'am no, especially subad sa mga eskwelahan, kay atong ginaiwasan ang kading mga stampede ma'am no, nga naay mga ma-injured, gumikan kay makuyawan. So dili lang ta magpanik, manggawas ta kung unsay instructions sa ato ang mga officers on the ground nga nagkandak inspection, and nagpasalamat ta ma'am nga negative, and yung luwas na ang ato ang eskwelahan nga giadto sa ato ang executive. Balimurag mo ni ang first na for this year. Yes, ma'am. Kung sa ba ito pagkahitabuan, ma'am? Yes, ma'am, na ay isa ka estudyante ma'am nung grade 7 nga naka-receive kagabi o kanang naray bomba ang mga school, so nag-report siya sa teacher, and then moto ni report sila sa ato ang DCPO, so nag-ato dayon ng atong executive. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Kay attorney. Sir, kumusta to ang
program ito sa katong pagtrabaho sa mga senior citizen nato sa mga fast food chain. Kumusta ang ilang sitwasyon karon? Sa karon they are enjoying the benefits of the program of our city government of Davao in partnership with Jollibee and McDonald's. So ubay-ubay ang na-hire ng mga senior citizen nato 200 plus, and also sa Jollibee 21 ka mga deaf person ang na-hired po. And in fact, ang mandate karon ni Mayor Baste is to incentivize the privileges na madawat sa mga establishment na mag-hire o mga persons with disability and also the senior citizen. So mao pa na among ginaplanuhan karon, ginahimo ang ordinance para mahatagan og mga discount or tax discount ang mga business establishment ka mag-hire sa mga sektor. Oh. Sir, gawa sa katong mga fast food chain like Jollibee, kaning McDo, napabay mga other nga company nga nag-simplify nga gusto mo sila itong ordinance nga mo hire kwan? Yes, of course. Naman tayo sa SM, nag-hire man po na sila and mga NCCC. As long as you are qualified, ang mga establishment na to nagadawat man. But nevertheless, kung kanimanggong mag-hire, unya, labi na i-hire nimong persons with disability, unya, i-register nimo sa DOLE, other than the salary nga ilang na consider sa establishment as expenses, there will be additional 25% nga ma-deduct sa gross income sa mga establishment nga ma-hire o PWD. That is a national law. And other than that, this ordinance nga i-crop o paghimuon sa atong siyudad sa Davao, additional incentive na po nga madawat sa atong mga business establishment or tax deduction for that matter. So far, so walay concern regarding sa ilang pagtrabaho? Wala man so far. Okay raman sila. In fact, ang ato ang senior citizen na human atong first batch, 3 months man na sila. Then another na po 3 months. Whereas atong mga persons with disability, 5 months ang ilahang duration sa ilang pagtrabaho. And another batch na po. Na po yung naka-line up na po. Thank you, Attorney. Kay Ma'am Hazel. Well, after crackdown sa katong bura-bura, no, tambutso nga katong gipangguba, I think last week, no, kumusta na itong operasyon? Ano ba yung mga nadakpan sa ito ang operasyon? Yes sir, actually sir nga ato ang uplang kalsada sir no, and with the operation sa ato ang tagsa-tagsa ka mga stations, wala yun siya mag-undang sir no, continuous nga atong operation sir against those motorcycle owners nga na mga bura-bura. So continuous na sa walay undang, and then as per statement nga gihatag sa ato ang city director, makig-coordinate ang ato ang mga station commanders sa mga barangay officials sir no, nga kung kinsa tong mga owners sa motorcycle nga mga bura-bura unta tabangan ni sir no para ma-identify, para maadtuan sir no, para hangyon nato kay daghan na magreklamo ani sir, dili lang ang mga katawhan nga madisturbo during gabi, apil na po diha nga ato ang local government unit sir no, unya na nang isa-isa diaman. Yes sir, continuous ang atong operation against those bura-bura, modified muffler and other violations nga makita nato sa ato ang local government unit nga city ordinance sir. Unta ang tanan dili na sir no, magamit ka ng mga bura-bura, dili na nato ulaton nga doon pata sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay, just to give warning sir no against those individuals. And remind lang po nato sa mga manufacturer ani sir nga nagabuhat nga na-instruction nga ato ang city director nga aduan po kung dili madalag hangyo, maghatag ni og report sa atong local government unit with regards sa ilang revocation sa ilang business permit. So, na-identify na ni Ma'am? Yes, sa mga iyo ko report ana sa ato ang mga station commanders sir no, kuna na sila yung mga na-identify nga mga manufacturers. Yes well sir. Naisigutan mo ko na ni Ma'am kay sa social media magod nag-trending po itong mga post ba? Siguro kabalo na ka sa katong page, no? Yes sir, yes sir. Namoy mga, I think, PNP personnel, si Titimo nga murag ipang caption dito. So, unsay kuan na niyon, say take ka sa DCPO? Yes sir, ang kana makita nato sa social media dili sir no, dili man na mo ginatake sa disadvantage. Advantage na mo na kung kinsa tong mga magpabadlo nga kailangan nato i-correct. So ato nang buhaton sir no. Kay as Davao City Police Office PNP personnel and other personnel sir no nga nagatan-aw nagalantaw ang mga tao, dapat kita number 1 ta mo follow kung say mga ginabawal, dili ta kailangan mo violate. Dapat atong sundon kay kitay na asa ano sir ba? Nakitay man ako punya kitay number 1 violator. I think ang katong
clamping ordinance, ma'am, no? I think January to gingon nila nga mag-start ang katong operation. So, unsa nakaandam ang coordination between sa city government, city Timog, sa ato ang TEO? Yes, sir. Ato ang Davao City Police Officer, no, Traffic Enforcement Unit, ang amang gintay kanunay nga coordination sa ato ang local government unit, sir, no, kung sa ilahang mga programa, especially part na sa ato ang peace and order, sir, ang kana siya nga mga lakang sa ato ang local government unit, kay dili pang pwede bisan asa na lang mag-park, sir, nang makakross tawag ka ng samot nga traffic diri sa ato ang siyudad sa Davao. So, anda bang Davao City Police Office, ana, sir, yung support sa mga programa sa atong local government unit. Thank you, ma'am. Julius? Kang attorney, so nakan sa attorney Martinez. Attorney, so far karon kumusta atong kuan po sa mga kaning mga PWD ID nga tanan ba halos restaurant o establishment diri sa Davao gina-accept na ang mga ID? Yes po, generally gina-accept nila, but there are few na lang na mga complaint concerning any granting of discount. Kaya ang uban man gud gina-verify nila dito sa DOH portal, whereas ang balaod klaro man ang giingon na it is just a presentation of PWD ID. You will not go beyond the requirements of the law. So ang uban mao nang usay mareklamuhan kay ila pang i-double check dito sa portal sa DOH, which is wrong. What is written in the law mo ito'y patuman. Mo na sa mga lawyer, mo na ginatawag na verbal lihis. Kung there is a free from ambiguity, do not interpret it as is na imong pagubuton pang balaod. Okay. Ang kaning mga restaurant owner na yung mga reklamo sa una nga ng mga nagkatag na fake PWD ID, yung sa action na to po nato po. Mao lang to ang kuan nila nga naa din mga fake PWD IDs, then upon verification dili di ito mao mga fake. Kaya ang ilang ginahimo lagi, gina-verify nila sa DOH. Usahay delayed ang pag-post sa DOH, mao nang ma-consider nila nga fake. So mao tong akong gi-explain sa ilaha, and they are very positive naman po sa ilang response na dili dapat ninyo i-required nga inyo pang i-verify. As long as na ay i-issue na sa atong syudad sa Davao, pirmado sa atong mayor, na initial sa atong department head, that would be a valid PWD ID. So it's time na ba nga na universal PWID nga ipatuman sama sa gingon sa DSWD? Yes po, ang problema lang nato sa kaning unified ID nga gina-implement nila is back to zero. So kinahanglan typo nimo pagsugod. Mo tong akong gi-comment sa ilaha nga lisod pod nga pa-typo nimo balik ang ako ang staff na 40,000 ka buok. Madugay samot ma-delete. So mo tong akong gi-propose sa ilaha as much as possible ang system sa PRPWD, kung ang problema ninyo isang ID lang, you have to modify the ID lang. Dili tong usbo nimong tibok sistema. Kay ang problema mo nagkambyo sila from DOH going to NCDA. Nya di man sa nimo sugot si kaning programmer aning nasa DOH nga i-transmit ang mga data dito, that would be sanctioned by Data Privacy Act. So mo na problema ron nga. I hope and pray na bago ni nila igawas the issue will be settled. Okay. Finally, attorney, sa katong kumusta atong compliance sa mga establishment dito sa Davao City sa mga accessibility sa mga PWD ID na to? Yes po. Sa PWD po. Sa accessibility. Kanang mga actually last January 15 isa to sa akong gipangayo kay Honorable Baste na nakoy additional 3 workforce at tulo ka personnel which is gigrant na niya. So by starting this February, ang team magtuyok na para sa ato ang compliance sa accessibility law. Kay importante mo kay ng accessibility law kay makonsider mo ning disabled ang isa ka persons with disability kung ang establishment is naay hindrance para sa kuha. Ang akong problema is ang akong TL. Kung ang building walay rampa, walay elevator, makonsider kong disabled. Di na ko ka-function. Di ba? Whereas kung naan ang mga facility features na provide sa accessibility law, which is BP 344, then I can now be integrated. I can now be part of the society. Considering na
ang akong problema ako ramang tiil, naman ko'y utok, na abogado, pagani ko. So, ang hindrance is tungod sa barrier. Mao lang na hinungdan nga nung mga atong mga persons with disability, maglisod sila pang-apply, maglisod sila pag-eskwela, maglisod sila og sakay, tungod aning wala jud gitutukan ang accessibility. Mao na nagpasalamat mi na ang PDAW na establish because mao na nga mong terminology permi na nothing about us without us. Kami lay makapulis amo ang panginahanglanon kay kami ra may kabalo sa among gibate, no? So mo nang pasalamat mi nga na-establish yun ang PDAW, and 1 year na nako karon gikan sa pag-appoint sa kuha diha sa opisina. So far kaning atong city mga offices sa city, compliance ba sila sa atong kwan? Unfortunately, naapay mga kuan mo nang ako apang actually kuan na ni city administrator na i-submit sa iyaha ang mga establishment, public offices na non-compliance. And mao po na by February, ang una gid akong sugdan is kaning ato ang public na establishment. Then i-submit ako sa Office of the Mayor that this will be a need for improvement para sa ato ang compliance sa accessibility law. Salamat. Follow up ka. Good morning po. Ivy Tian of Manila Bulletin to Sir Martinez po. Sir, given the rising cost of the healthcare and daily expenses nato, no, how did the city arrive at the 1,500? Actually, this is just a duplication sa senior citizen. And also kaning solo parents. Mao na ilang gibasihan. Actually, originally, ang akong gipropose yun is 5,000 pesos. But, and also together with Councilor Inso Beluperte, mao ginamong giduso. But we cannot kuhaan ng kamaturan na say na po tayo limited nga budget. We have to work on the limited budget nga gi-allocate sa ato. Mao na magpasalamat na lang tanga na gi-allocate somehow. This amount, although gamay, pero makatabang siya sa ato ang mga persons with disability. The same with senior citizen. Okay. Some PWDs may not be registered voters or may have difficulty securing a PWD ID due to mobility or documentation issues. How will the city ensure that the most vulnerable PWDs are not excluded from this program? Actually, ang atong city natay karaban, no, na they can join the caravan every now and then na may mga schedule i-announce mo na sa atong barangay kung ang kanusa pwede sila makaadto dito. Mao na yung mahitabo. Daghang salamat sir kay Ma'am Hazel. Ma'am, follow-up question lang po dito sa katong bomb threat. This is not the first time. Ano po yung measures na ginagawa ng Davao City Police in coordination somehow with the city government na hindi na sana maulit yung ganitong klaseng bomb threat, and usually nangyayari talaga sa mga schools? Yes, ma'am. Actually, ang kanang bomb threat, ma'am, no, sige yun taog kanang post, especially sa ato ang page, ma'am, no, kana ay penalty or imprisonment ang kaning magpakatagtaog bomba, ma'am, no, naabay bomba sa usa ka building and other areas. But then, sa imong giingon, ma'am, kasagaran aning bomb threat, ma'am, mahitabo sila sa eskwelahan, especially kung padulong exam, no, usually mo gina siya, ma'am, ang mahitabo. And unfortunately, ang usahay, ma'am, ang nag-cause of food is estudyante ra pod, no? Nanatay mga na-identify na, ma'am, actually last year mo nang gina-remind nato mga ginikanan nga i-remind nila ang mga anak, ma'am, no, nga dili basta-basta magasulti, ma'am, no, nga na ay bomb threat importante sa eskwelahan para dili madayon ang klase or exam. Kay ato nang gipaningkamutan, ma'am, nga ato ang peace and order sa atong sila ba kay makakos maguna siya og kanang panic, ma'am, no, og kahasol sa ato ang mga PNP, ang ato mga resources inya pagabot dito wala lang day, pero dili nato gina-take as ano, ma'am, no, ang mga bomb threat nga inana seryoso gyud ato ang pagkandak ana dayon og kanang inspection kay dili pud ta nato ibutang sa alanganin ng ato ang seguridad diri sa ato ang syudad sa Davao. Ang hayo lang yun nato sa tanan nga dili ta magsulti yun og any bomb threat nga naay bomba diha kay any individuals, ma'am, basta kung pwede lang arestuhan nato galing lang mga minor de edad. So nanatay mga na-file na, ma'am, actually kung gusto yata sa mga areas nga naay bomba, so automatic na siya, ma'am, arrested yun na ang any individuals nga maingon nga naay bomba sa isa ka lugar. So dito na siya sa station and filing of case sa city prosecutor, ma'am.
in follow up to that, ma'am, ito yung problem because they are minors. So, meron din po bang penalty specifically for them if we cannot file case against them? Kasi parang they're just parang ginaano na nila ma'am ba na minor without we can't be penalized of this. So minor sila ma'am, nga wala sila criminal liability and wala po yung mga ma-injured ani siguro ma'am no kung naaman. So ato na pangitan og paagi, but then those students ma'am involved ani nga mga incident nga mag-ingon nga naay bomba natay mga naman maginabuhat ato na sila gina-refer sa mga advisor sa eskwelahan, then to the social worker ma'am no and sa ato nga city para maistoryahan kini sila ma'am. Do na ay natay mga limitation ma'am once mga minor de edad nang involved ani, pero ato gipaningkamot nga kana nga mga individuals dili na sila mousab pa sa ilang mga gibuhat ma'am. Salamat, ma'am. Yes, Carlo. Anong sumunod? Okay, para madaliin, no? Good morning to Attorney Martinez, no? With regards katong with the incident recent katong sa ingon nato mga tao nga nagyaga-yaga, ingon nato katong mga nagpakaroon ingnon na PWD nga gibuhat sa social media, but ang ato nga mensahe na lang katong sa katong mga influencers nga gamiton ng social media on niya i-portray ang PWD for the clout or katong para magpapansin ra ba? Yes, actually that is violation sa Republic Act 9442. That is a vilification. And kung hitabo na diri sa Davao City, I will not hesitate to file a case against those personalities nga nag-yaga-yaga sa mga kaigsunan nga mga persons with disability. Kay katong taga Kidapawan, nag-coordinate man to sa kuangon sa daw ang inahimuon. Then I already suggested to them that you will call the attention of the school. Kay naa may uniform. Nangayo man nag-advise sa kuan ng mga kaigsunan nato nga pidaw po sa kasigbit nga lugar kay dito mo to nahitabo sa murag Kidapawan. So I give them an advice to call the attention of the school and to reprimand the student as much as possible para ma-warningan siya and ask for an apology publicly. Pero kung nahitabo ito diri sa Davao, I will not hesitate that I will really file a case against them. Okay. Doon lang kapangatan na attorney with regards sa katong namanggoy i-raise na concern regards katong sa Iligan PDAW office. Wala may as far as I know nga walay ingon nato nga program para sa mga deaf community as far as they know. Pero are you willing na maghatag og suggestion if given nga na program kay wala pa existing program for the deaf community diya sa Iligan? Okay. Before I will answer that, let me correct na ang term na to dili dapat na-mute o as much as possible. Okay. Deaf lang. Okay, sorry. Ano na siya? Nami national organization. Okay. Nagatinabang ngayon kung kuan. So ang Iligan siguro if they want to ask for help, they can tap the national the League of PDAW even sa atong mga kasigbit nga lugar, even me myself sa mga opisina, we are very much willing to help them, to extend our help. Even ang kaning mga kaigsunan natong Tagum, Panabo, they called my attention kung sa giilang himuon para because murag ako lang yata ang abogado nga PDAW sa tibuok Pilipinas nga nagunit ani, so they can ask for my help for that matter. Okay. Last na lang akong question, attorney. Katong atong recently no katong sa isa ka sa Central Mindanao na pageant nga candidate nga deaf nga although dili makasulti pero giatagan kini og daghang inspirasyon. So technically attorney, what is syempre kung manggaling mag-join sa mutya ng Davao or any pageant dili man makasulti verbally but at the same pero with her ingon nato mga intentions nga maayo para makahatag og inspirasyon. Yes po, naman tayo interpreter available permit. Tulo na sila kabuok na sa opisina.
And in fact, natay nakoy ginabuso ron nga kandidato sa PIDAW, sa PWD nato. I don't know kung nakita ninyo to sa Facebook page nako. Na mo tay akong kandidata. And amog yung suportahan to all throughout because she will be the voice of the persons with disability and an inspiration sa ato ang dakbayan sa Davao nga somehow na sa ka persons with disability nga ni-appeal diha sa ato ang mutya ng Davao as part of the inclusivity program sa atong city. Thank you po. This year po. Okay, any question? Patay question? Okay, there is ako kay Pastor El Chico. Pastor, how is Good Cup movement helping or somehow molding, no, itong mga cups natin involved in especially the recent incidents in like doon sa Misamis Oriental, mga police na na-involved sa crimes. Yeah. Paano natin sila In my experience here in Region 11, they have the program called Form Police. So, Form Police, those who have a complaint, minor, minsan may talagang kaso, dumadaan sila doon sa programa ng flagship program of the Good Cup movement entitled Making a Champion. So, addressing the deepest questions of life in pursuit of happiness and fulfillment of one's existence. Kapag naintindihan kasi nila yon, dumadating yung punto na bubuksan na kailang mga isip. No? And many, actually. As a matter of fact, the prudent councilors and city council of Davao commended 2 years in a row the nobility of the Good Cup movement. So it impacted the lives, no? Kasi meron din kami doon small grouping, meron akong kasama doon na doctor of psychology, meron akong kasama doon na mga magagaling talaga na sabihin na nakaka-relate sa kanila, nakaka-communicate in their heart, and merong reflection. So in other words, talaga na po process yung every subject matter, and every subject matter geared toward to that aim, no? Magkaroon talaga sila ng maintindihan nila, no, yung kanilang existence. Kasi ang tao kapag naintindihan mo talaga yung purpose mo, no, dito sa buhay, kasi hindi lang sa mundo is acclaiming wealth, accumulation of wealth, no, reaching your dreams in life, no, to be popular, to have an influence. As a matter of fact, even Elvis Presley at the peak of his success, he said, "Who can give me," sabi niya, "peace of mind, just 24 hours, and I will give him $1 million." So in other words, it is not a guarantee. Kaya nga dito nga ang the essence of making a champion is what? In pursuit of happiness. Because if you are successful ka, no, media successful ka, or businessman, or whatever profession that you have, no, you are engaged with. Pero at the peak, no, naabot mo 'yon, pero may kulang. Kasi God put, sabi nga na Solomon, King Solomon, the Lord put eternity in our heart. So in other words, there is really a need, no, for us each of one na talaga magkaroon ng personal encounter, no, with the Lord. I'm not talking about religion. I'm not talking about philosophy or whatever ideas, but I'm just talking life for life, no. Kaya ito yung nangyayari sa ating mga kapulisan. Kaya marami na talaga nagkakaroon ng change of life. So leading them, helping them to be a better person, because pagka meron tayong mga maaayos, no, God-fearing na mga pulis, no, I think we will have a community, no, a good place to live, and they are peacemaker, by the way, and vanguard, no, of our society. So I'm happy, no, to be engaged in this kind of work, this illustrious, no, work. Thank you, Bishop. Kay Attorney Martinez, so na ba tayo party list na PWD? Party list? Na ba party list? Wala, no? Wala pa, pero murag katong gigunita ni former Comelec Commissioner Guangson, murag wa kalusot katong recent na for PWDs ba to but recently there is a Davao City natay gina-encourage nga mo form and hopefully ma-materialize siya karong tuiga para makasabay karong coming 2028 election. Tama pala, no, kung kay Attorney Gonzon,
PWD mo dito yang nga wagid ka lusot. Sayang. Okay, so are there any question or Jill, napaka questions sa ato mga practicumers? We will encourage our practicumers to ask questions. Wala sila naminaw. Wala sila naminaw ito mga practicumers. Nag-manifest na sila. Sabi ko, encourage nga mag-question. Mag-ask the question. Oh yeah, napugos na lang yun, Ma'am Hazel. Go! Go, go, go! Yan, from From the University of Mindanao. Sorry. Hello, good morning po sa inyo tanan. This question po is directed to Captain Hazel po. So recently po, no, dagan mag-achievement sa DCPO katong 2.7 million worth of drugs nga na-confiscate. Ug katong mga lantakang gipang roller sa tawag ato siya. Gipang pisan siya po. So my question po is, are there any future operations, future initiatives nga in the mix pa karon sa DCPO that you are willing to share for our fellow Davaoenos po that you would like them to share? Yes sir, ang nato ang Davao City Police Office, Acting City Director, Police Colonel Manan Caracas, Mari Panggol sir, no, isdagan kayo siya ka ng inisyatibo sir, no, when it comes to peace and order, and wala na naipahaway nga ato ang Davao City Police Office City Director sir. Actually, kay sige na siyang tuyok-tuyok, kung sa'y makita niya, kailangan pa kanang paligonon sa mga station commanders sa tagaanan niya og mga ideas ang ato mga station commanders to magbuhat ani nga mga programa para maubos ang atong 8 focus crimes. So kung kabarutaan ng 8 focus crimes, muna siya ang theft, robbery, homicide, murder, physical injury, sa rape, motor napping, carnapping, sir. So mauna atong ipaningkamutan karon sir sa Davao City Police Office kay 2024 versus 2025, ubos ang nato ang 8 focus crime for 2025. And then gisaad sa ato ang City Director atong paningkamutan nga karong 2026 is mas muubos pa ang atong 8 focus crimes compared to 2025. Mo nang sa level sa ato ang City Director sir, daghan siyang mga programa, especially sa ato ang rape cases sir, no, sa ato ang data nga naatay mga inisyatibo nga programa like Uplan Neneng sir, no, in coordination sa ato ang local government unit nga 100% musuporta gyud sa mga programa sa Davao City Police Officer. Nagpasalamat ang DCPO na sir, no, sa kanunay nga suporta from the local government unit. And sa umabot pa nga mga adlaw sir, mas talan pa nga mga uplan sir, no, ang ato ang paghimuon para mas muubos pa ang ato ang 8 focus crimes diri sa Davao City Police Office. Pero mahimo nato na sir nga mas muubos pa ang atong 8 focus crimes kung tanan kita magpakabana kung sa mga panghitabo sa ato ang palibot, and dili na to kalimtan ang ato ang best practice diri sa Davao City, which is the culture of security nga dako ka siyang impact diri sa ato ang syudad sa Davao sa ato ang peace and order. So kung naay makita, magsalita, mag-inform sa ato ang DCPO para matagaan nato ang action solution kung sa mga problema nga makita nila sa ilahang lugar sir. You mentioned po, di ba, na 2024-2025, comparing them, nag-decline siya sa 2025 po. Na-approve ba tayo ballpark percentage kung pilak ka percent nag-decline ang 8 focus crimes po there sa Davao? Yes sir, from 2024 to 2025 sir, nag-ubos tag 23.25%. So 167 cases ang ato ang pag-ubos sa 8 focus crimes from 2024 to 2025 sir. Okay, so thank you po, ma'am. Thank you sir. Okay, another question, sir? Okay, thank you. First of all, good morning sa ating mga guests na po sa kumakabilan sa media. Una kaya po, aside nga ako sa media, napo ko sa Guardians Organization. Doon namin kitabanan nga PWD somewhere in Barangay Sasa. Anong gusto nga ipakuha na mo siya sa PWD, pero di man siya dawaton sa presidente dito, kung sa may angay buhaton ato ni? Ipa-appeal sa organization po. Yes po, yes po. Actually, depende sa ilahang bylaws na. Kay ilahang naman ng organization. It is their prerogatives kung napod na sila qualification kung anong dili siya dawaton. So, dili ko istorya in their behalf. O wapo ko kabaloon sa rason nga nung wala siya gidawat po. Okay po. Kay Captain Caballero, ma'am. Good morning, ma'am. Morning sir. For clarification lang, ma'am, nabasa na ko sa social media, ma'am, na doon ay riot daw sa Mering. Ano ba ko na itong pinadya sa
Bukana Bridge. Ikon pa naman kung pinood na ang itong riot sa mga batanon, kaya ang social media init sa Davao City. No, so ang sa opinion ano ma'am? Yes, sir. Actually, sir, nga to ang Police Station 1 Santa Ana, sir, no? Headed by Police Major Lagnayo, sir. Narigit tayo mga inisyatibo ang inabuhat, sir. And nanatay mga na-apprehension nga naitabo diha, sir. So, na mga individuals nga apprehended, na-file na to kaso sa city prosecutor. And hangin lang po nato sa mga ginikanan sa mga batanon diha, sir, no, nga hindi na pwede maka-file o criminal case against sila, gumikan sa ilang edad, sir. Pero hangyo lagi na to kanunay, sir, sa mga ginikanan. To monitor sila mga anak, sir, no, kung mato sa mga, kung mato diha sa Mayako, sir, nga dili mag-cause o kanang kasabok, sir. And sa ato ang Station 1, Station Commander, sir, pasalamat po ta sa iya mga inisyatibo, sir, no, kay nagbuhat sila, nagbutan sila diha mga postes, sir, sa mga areas ng ngit-ngit. So ilan na ng inisyatibo, sir, no, and hangyo lang po nato sa kontrakto sir, no, na ay meeting nga ginubuhat diha nila, sir, para tabangan po para mahaya ang kaniyang area nga kasagaran awayan sa mga batanon nato, sir. And hangyo lang po nato sa mga barangay nga tabangan po ang DCP o Police Station 1 Santa Ana po, sir. Okay, question pa mga patikumers. If wala na po, so would like to thank our guest. Asa naman si Biana Banos? Biana Banos. Oh, tawag-tawag pa. Ganyan na tawag-tawag. Okay, tawag-tawag pa niya. Nanalinis, ma'am. Wala siya naminaw. Anyways, maraming salamat po, Attorney Redondo Martinez. Sir, basig napaka-announcement diha. Attorney, go ahead po. Okay po. Sa atong mga kaigsunan ng mga persons with disability, ang atong City Government of Davao nagapaningkamot nga magkaroon tawag inclusivity. So rest assured nga na mga development sa ato ang sektor karong mabutay because mo ginimando sa atong mayor nga i-prioritize gyud ang ato ang sektor considering nabiyaan siya. So katulang og daghan din salamat sa tanan. Og daghan pong salamat sa opportunity nga inyong invite, ma'am. Thank you po. Thank you, Attorney. And Ma'am Rizel, thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat, ma'am, sa kanunay pag-invite sa Davao City Police Office. On behalf sa ato ang City Director, ma'am, ng Police Colonel Manan Caracas Moarif, kanunay, naalang Davao City Police Office, sa maghatag og informasyon, ma'am, no? Kung dili man dayon ma-post, nangayo pa kuha na, ma'am. So, lang, so para makahatag tawag sakto nga informasyon sa publiko, ma'am. And Pastor Alchico, thank you, Pastor. Malaking pribilehiyo na naimbitahan ako dito at isa na impart natin what Good Cop movement is doing, no? This very noble na advocacy at kasama tayo dito lahat kasi hindi lang to sa mga men in uniform kundi ito din ay para sa mga media, no? Sa academe, business people, mga professional, even yung mga habal-habal kasama natin yan, no? So to God be the glory. God bless you and keep the good words. Thank you, Pastor. And maraming salamat pala sa National Irrigation Administration, NIA, for giving us the table calendars. This one. Maraming salamat. Thank you, di ba? Kung may mga table kayo, ayan, meron na kayong mga paglagyan ng inyong mga schedule. Yay! Very helpful ito po para sa media. Thank you so much, Attorney Redondo Martinez, Ma'am Hazel Caballero, and Pastor El Chico. Thank you. And sa lahat ng media, thank you for joining today's media forum dito po sa The Royal Mandayutan. Maraming salamat.